Ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo ay sumainyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat, saan mang sulok ng mundo kayo naroroon sa sandaling ito. Ang babasahing mabuting balita sa araw na ito ay pinamagatan kong anuman ang gawin mo sa pinakaabak kong kapatid, ginawa mo sa akin. Pagbasa sa banal na ebanghelyo ayon kay Apostol Mateo, ika-25 kabanata. Ang parabola ng 10 babae. Sa panahong iyon, ang kaharian ng langit ay magiging katulad nito. Minsan may 10 babae na dinala ang kanilang mga ilawan ng langis at lumabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila ay hangal at ang 5 pa ay matalino. Dinala ng mga hangal ang kanilang mga ilawan, ngunit hindi sila nagdala ng karagdagang langis, habang ang mga matatalino ay kumuha ng mga sisidlang puno ng langis para sa kanilang mga ilawan. Ang kasintahang lalaki ay nabalam ang pagdating, kaya ang mga batang babae ay nagsimulang tumungo at nakatulog. Hating gabi na nang umalingaw-ngaw ang sigaw, "Narito na ang kasintahang lalaki, halik kayo at salubungin siya." Nagising ang 10 babae at inayos ang kanilang mga ilawan. Pagkatapos ay sinabi ng mga hangal sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng konti ninyong langis, sapagkat ang aming mga ilawan ay namamatay na." "Hindi," sagot ng matatalino. "Di sapat para sa inyo at para sa amin. Pumunta kayo sa tindahan at bumili ng ilan para sa inyong sarili." Kaya't ang mga hangal na babae ay umalis upang bumili ng langis, at habang sila ay wala, dumating ang kasintahang lalaki. Ang 5 batang babae na nakahanda ay pumasok na kasama niya sa piging ng kasalan at isinara ang pinto. Maya-maya, dumating na yung ibang mga batang babae. "Ginoo, Ginoo, papasukin kami," ang sigaw nila. "Hindi pwede, hindi kita kilala," sagot ng kasintahang lalaki. At nagtapos si Jesus, "Mag-ingat kung gayon, sapagkat hindi ninyo alam ang araw o ang oras." Ang parabola ng 3 lingkod. Sa panahong iyon, ang kaharian ng langit ay magiging katulad nito. Minsan ay may isang lalaki na papaalis na sa bahay para sa isang paglalakbay. Tinawag niya ang kanyang mga lingkod at pinamahala sila sa kanyang ari-arian. Binigyan niya ang bawat isa ayon sa kanyang kakayahan. Sa isa ay nagbigay siya ng 5,000 gintong barya. Sa isa ay nagbigay siya ng 2,000, at sa isa naman ay nagbigay siya ng 1,000. Pagkatapos ay umalis siya tungo sa kanyang paglalakbay. Ang lingkod na nakatanggap ng 5,000 barya ay pumunta kaagad at ipinuhunan ang kanyang pera at kumita ng isa pang 5,000. Sa parehong paraan, ang lingkod na nakatanggap ng 2,000 barya ay kumita ng isa pang 2,000. Ngunit ang lingkod na tumanggap ng 1,000 barya ay umalis, humukay ng butas sa lupa at itinago ang pera ng kanyang Panginoon. Pagkalipas ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga lingkod na iyon at pinagsulit sila.
Nagsulit ang lingkod na nakatanggap ng 5,000 barya at ibinigay ang 5,000 pa. "Binigyan mo ako ng 5,000 barya, Ginoo," sabi niya. "Tingnan mo, narito ang isa pang 5,000 na aking kinita. Mabuti ang ginawa mo, ikaw na mabuti at tapat na lingkod," sabi ng kanyang Panginoon. "Naging tapat ka sa pangangasiwa ng maliliit na halaga, kaya ilalagay kita sa pamamahala sa malalaking halaga. Halika at nakibahagi sa aking kaligayahan." Nang magkagayoy, nagsulit ang lingkod na binigyan ng 2,000 barya at sinabi, "Binigyan mo ako ng 2,000 barya, Ginoo. Tingnan mo, narito ang isa pang 2,000 na aking kinita. Mabuti ang ginawa mo, ikaw na mabuti at tapat na lingkod," sabi ng kanyang Panginoon. "Naging tapat ka sa pangangasiwa ng maliliit na halaga, kaya ilalagay kita sa pamamahala sa malalaking halaga. Halika at makibahagi sa aking kaligayahan." Pagkatapos ay nagsulit ang lingkod na tumanggap ng 1,000 barya at sinabi, "Ginoo, alam kong isa kang matigas na tao. Nag-aani ka kung saan hindi ka nagtanim, at nagtitipon ka ng mga pananim kung saan hindi ka nagsabog ng binhi. Natakot ako, kaya umalis ako at itinago ang pera mo sa lupa. Tingnan mo, narito ang pag-aari mo. Ikaw na masama at tamad na lingkod," ang sabi ng kanyang amo. "Alam mo na, di ba, na ako ay umaani ng mga ani kung saan hindi ako nagtanim, at nag-iipon ng mga pananim kung saan hindi ako nagtanim ng binhi. Kung gayon, dapat ay idiniposito mo ang aking pera sa bangko, at tatanggapin ko sana ang lahat ng iyon na may interes sa pagbalik ko. Ngayon, kunin sa kanya ang pera at ibigay sa may 10,000 barya, sapagkat sa bawat tao na mayroon na ay bibigyan pa, at magkakaroon siya ng higit sa sapat. Ngunit ang taong wala, kahit ang maliit na mayroon siya, ay aalisin sa kanya. Tungkol naman sa walang kwentang lingkod na ito, ihagis ninyo siya sa labas sa kadiliman. Doon siya iiyak at magngangalit ang kanyang mga ngipin." Ang huling paghuhukom. Kapag ang anak ng tao ay dumating bilang hari, at ang lahat ng mga anghel na kasama niya, siya ay uupo sa kanyang maharlikang trono, at ang mga tao ng lahat ng mga bansa ay titipunin sa harap niya. Pagkatapos ay hahatiin niya sila sa 2 grupo, tulad ng paghiwalay ng pastol sa mga tupa sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga matuwid sa kanyang kanan at ang iba sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga tao sa kanyang kanan, "Halik kayong pinagpala ng aking ama, halina at ariin ang kaharian na inihanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Ako ay nagutom at pinakain ninyo ako, nauuhaw at pinainom ninyo ako. Ako ay isang dayuhan at tinanggap ninyo ako sa inyong mga tahanan. Hubad at binihisan ninyo ako. Nagkasakit ako at inalagaan ninyo ako. Sa bilangguan ay dinalaw ninyo ako." Ang mga matuwid ay sasagot sa kanya, "Kailan, Panginoon, nakita ka namin na nagutom at pinakain, o nauhaw at pinainom ka namin? Kailan ka namin nakitang dayuhan at tinanggap ka sa aming mga tahanan, o hubad ka
at dinamitan ka? Kailan ka namin nakitang may sakit o nakakulong at dinalaw ka namin? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, sa tuwing ginawa ninyo ito para sa isa sa pinakamababa sa mga kapatid kong ito, ginawa ninyo ito para sa akin. Pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kanyang kaliwa, layo sa akin kayong nasa ilalim ng sumpa ng Diyos. Humayo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ako ay nagugutom, ngunit hindi ninyo ako pinakain. Nauuhaw, ngunit hindi ninyo ako pinainom. Ako ay isang dayuhan, ngunit hindi ninyo ako tinanggap sa inyong mga tahanan. Hubad, ngunit hindi ninyo ako binihisan. Ako ay may sakit at nasa bilangguan, ngunit hindi ninyo ako inaalagaan. Pagkatapos ay sasagot sila sa kanya, kailan, Panginoon, nakita ka namin na nagutom o nauuhaw o isang dayuhan o hubad o may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin tinulungan? Sasagot ang hari, sinasabi ko sa inyo, sa tuwing tumanggi kayong tulungan ang isa sa pinakamababang ito, tumanggi kayong tulungan ako. Ang mga ito kung gayon ay ipapadala sa walang hanggang kaparusahan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos Ama sa langit. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na ating manunubos. Amen. 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 Peace.